Alright guys, eto na. Dumating na yung iniintay natin na coffee grinder from Sib Plus. So ayan na siya. Ayan, kung makikita nyo, nakabox na siya. Nakabox pa siya pala. So bubuksan na lang natin. At meron siyang kasama na doser. Ano ba tawag dito? Basta yung glass na ano, sa espresso para hindi ka na mag-aano lagi sa baso. Mamaya, pakita natin yan. So bubuksan muna natin to. At para makita na natin kung ano yung itsura. Tara, huwag natin patagalin. Buksan na natin. Don't know your name, don't know this feeling deep inside my chest. Going insane. Ayan, may kasama siya panlinis. Okay. Manual. And then ano to? QR code. So ayan na siya guys. Ay, baliktad pala yung pagkakalabas natin. So, maganda naman yung packaging niya. At naka-ano, foam naman siya na maayos. At wala rin naman dents yung ano. Medyo mabigat siya. In fairness, medyo mabigat siya. So, for its price point, talagang mukhang quality talaga yung itsura niya. So, i-assemble lang natin to. So, lalagay natin doon sa natin siya ipipwesto. Teka. Labas natin sa plastic para makita. Yan. So, i-assemble lang natin, tas testingin na natin kung gaano siya kaganda ba mag-grind ng coffee. Excited na ako, kaping-kape na tayo. So, ayan yung itsura niya sa taas. Ayan. Tapos, ito yung kanyang timer. Tapos, yung kanyang grind size, dito siya ina-adjust. Titignan ko na, tapos ito yung on-off na. Clicky siya, oh. Astig. Nice. So, tara. Set up natin to sa ating coffee making area. Ito pala yung mga contents na kasama niya. Ito yung lagayan niya para sa portafilter. Dito muna siya pwede ilagay. Sakto. And then, ito na yung panglinis niya. Kasi nakatago kanina dito nakalagay na ganyan. Hindi ko napansin. So, ito yung panglinis ng grind niya. Tapos, meron na rin dosing. Basta yan na yun. Okay, so ayan, napwesto na natin siya dito. Lalagyan na lang natin siya ng coffee. Tapos testing na natin. Nilagay ko yung bracket niya para sa portafilter para hindi na tayo gagamit ng dosing cup. So diretso na sa portafilter natin nilalagay. And then susukatin na natin. Titingnan natin kung kamusta ang kanyang grinding. Anyway, sabi nila is anti-static daw to. At for its price point, for only 2,000, I think kuha namin dito is sale kaya around 2,400. Mukha talaga siyang mukha siyang good material na. So, testingin na natin. Alright, so testingin na natin. Ito na yung ating coffee. Magsukat na tayo ng around, 14 grams. Try muna natin 14 grams kasi yun yung dating dose na nilalagay ko lang dito. Weight pala 14 dahil medyo dark roast to, tapos kapeng barako siya. So kailangan medyo siya, mahirap siyang i-grind ng maigi. So let's go with the dose natin dati. Ayan. First try natin, hindi ko muna siya gagamitan ng spray kasi sabi anti-static daw to. So dito natin malalaman kung talaga ba siya anti-static. Hindi pa pala ito nakasaksak. Anyway, saksak muna natin.
So I'm not sure kung ano yung tamang ano dito, kasi hindi ko pa siya na ano pa natin to, i-calibrate natin kung ilan yung dapat nating gamitin na coarseness nito. So nilagay ko muna siya sa at least mga 10. Try natin mga ano, i-ano natin na konti. So 9, mga 9 na level. So ayan, lagay natin siya dyan, and then ready natin yung ating portafilter. Uy, kasha siya. So lalagyan natin ng ano, yan, para hindi tumapon. And then around 3-4 seconds. Then pwede mo na siya patayin. So medyo matagal yung 4 seconds natin. Ayan na siya. Yan na ang output niya. So testingin natin to kung kamusta yung dosing natin, kung tama yung sukat ko. Course lang yun. Tingnan natin kung tama yung ano natin yan. Sana tama. Pero feeling ko medyo ano to medyo coarse pa siya ng konti. Anyway, titingnan natin, makikita natin yung output ng ating coffee. So ito pala yung kasama niya na free na nung binili natin to. Yan. So dito natin tetestingin na rin yung ating espresso shot. Dito na natin diretso lalagay. Pero syempre kailangan hugasan muna natin. So balikan ko kayo. So lalagay na natin dito yung free na ano. Yan, sakto siya, hindi siya tumatama. Goods. Nice. Tama lang natin. And let's brew. So it's around 9 seconds bago siya lumabas. Medyo tama naman siya, nandun sa gusto natin. Kaya lang parang medyo mabilis yung output ng ating coffee. Ayan, medyo mabilis nga. So palagay ko kailangan natin medyo medyo under extracted nga siya. Kita mo naman. So i-fine pa natin ng konti. At least mga 2 or 3 clicks. 2 clicks muna. Then syempre kagaya nga nasabi nila, kailangan tikman mo lahat ng shot mo kahit alam mo na hindi siya masarap. So ito I'm sure maasim to, pero dahil ginawa natin, titikman natin. Tumapon. Asim nga. Third time's a charm. The charm, whatever. Timer. Okay. So, itsura pa lang niya, mukhang mas okay na to. At mas maganda yung krema niya at the same time. Yan. So I think one more ano nito siguro, I think a little more finer na, kasi nasa 4 siya. So try na natin sa mga 2. I think okay na to, sakto. Pero at this shot, okay na sa akin to, ganito. Tikman natin ulit. Mukhang maganda naman yung krema niya. Hindi nga lang siya ganun karami. Yeah, actually not bad. Mas okay to kaysa kanina. Kanina, ang asim talaga eh. So, yun lang guys. Anyway, nakita na natin kung ano yung performance nitong coffee grinder na to. So let me know what you guys think. If you are interested in this coffee grinder, sa palagay nyo ba sulit? For me, I think for this price na affordable, sa home lang naman gagamitin, okay na siya kumpara sa mga mamahalin na coffee grinder. Okay na to, at automatic na rin siya. At maganda rin naman yung pagkakagrind niya. Tama siya, hindi nga siya static, kasi anti-static nga siya, hindi nagkakalat yung kanyang
coffee grind pagka ginamit mo. Anyway, ito nagkalat dahil messy lang ako. So, yun lang guys. If you guys enjoyed this video, found this review helpful, let me know down in the comment section below. And also guys, don't forget to subscribe to my channel and also follow me on Facebook, YouTube, and also on Instagram and TikTok. So yun lang guys. I hope you guys enjoyed this video. I'll see you guys in the next video.